Filipino 5, Quarter 4, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng mga mahalagang pangyayari at ng lagom o buod ng tekstong napakinggan at pagpili ng angkop na aklat batay sa interes. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbibigay ng mga mahalagang pangyayari at ng lagom o buod ng tekstong napakinggan at pagpili ng angkop na aklat batay sa interes. Para sa most essential learning competencies, nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan, na ibibigay ang mahalagang pangyayari, at nakapipili ng angkop na aklat batay sa interes. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang pagbibigay ng mahalagang pangyayari, gayon din ang pagbibigay ng buod ng tekstong napakinggan at ang pagpili ng aklat na ayon sa iyong interes. Ano nga ba ang pagbubuod? Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuhang impormasyong nakuha sa teksto. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Ang pagsulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Una, kailangan mong basahin ang buong kwento o teksto. Habang bumabasa ka, kumuha ka ng mga keywords at ilista ang mga ito. Bukod dito, kailangan mo ring tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa kwento. Pagkatapos, isipin mo kung ano ang magiging sanhi at bunga ng mga eksenang ito. Ilagay lamang sa buod ang mga mahalagang nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Ngunit ano nga ba ang mahalagang pangyayari? Mahalagang pangyayari. Ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda na maaring nabasa o napakinggan. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng ideya o paksa. Mahalagang matutuhan ang pagtukoy sa mahalagang detalye, impormasyon o pangyayari dahil ito ang patunay, paliwanag at paglalarawan ng kailangan upang maunawaan ang isang akdang binasa o napakinggan. Anong kwento ang kinahihiligan mong basahin? Anong mga aklat ang nabasa mo batay sa iyong interes o kinahihiligan? Maraming iba't ibang uri ng kwento tayong nababasa, may tungkol sa mga tunay na karanasan, sa mga paborito nating gawin, kainin, o paboritong bagay. Maaari ding tungkol ito sa mga tao, hayop o pangyayari. Bawat tao dito sa ating mundo ay may kanya-kanyang interes sa kung anong aklat o kwento ang nais niyang basahin. Ang lahat ng ito ay nababatay sa kung ano ang interes mong basahin. Maraming paraan upang ang isang individual ay makakalap ng karunungan. Ang pagbabasa ng angkop na aklat ay isa sa paraan upang malinang ang iyong kaalaman. Tiyakin lamang na ang aklat na pipiliing basahin ay nagdadagdag ng tamang impormasyon o kaalaman. Subukin natin kung naintindihan mo ang mga pagtalakay na iyong nabasa sa panimulang aralin sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga sumusunod na gawain. Ipabasa sa kasama sa bahay ang talata. Ang ating babasahin na talata ay ang talambuhay ni Efren G. Peña Florida Jr.
Si Efren Geronimo Peña-Florida Jr. ay nakilala ng mga Pilipino noong siya ay nagwagi bilang bayani ng taon ng CNN noong 2009. Ito ay para sa kanyang kariton classroom sa tulong ng samahang Dynamic Teen Company. Isinilang si Peña-Florida noong Marso 5, 1981. Ang tatay niyang si Efren Sr. ay isang driver ng tricycle, samantalang ang nanay niyang si Lucila ay isang simpleng may bahay. Sa kabila ng katotohanang lumaki siya sa isang lugar na malapit sa tambakan ng mga basura at maruming tubig, nakapagtapos pa rin bilang scholar sa elementarya at sekundarya si Efren. 2 kurso ang natapos niya sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa Mataas na Edukasyon sa Cavite State University. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan. Ito ay isang grupong pangkabataang may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Ang gawaing ito ng kanyang samahan ang naging dahilan kung bakit siya naging nominado sa patimpalak na bayani ng taon ng CNN. Mula sa napakaraming nominado mula sa mahigit 100 bansa, napili siya bilang isa sa 28 mga bayani noong 2009. Mula rito ay natira si Peña-Florida bilang isa sa 10 nominado hanggang sa siya nga ang hinirang bilang bayani ng taon ng CNN noong Nobyembre 22, 2009. Ang parangal na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking halaga na ginamit niya sa kanyang kawanggawa ang magbigay ng edukasyon sa kariton. Sanggunian, Ala Filipino 5, mababasa sa pages 130 hanggang 131. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Base sa napakinggang talata, sagutin ang mga katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, sinong Pilipino ang nakilala bilang bayani ng taon ng CNN noong 2009? A. Efren Bata Reyes. B. Efren Geronimo Peña-Florida Jr. C. Efren Garcia Forves Sr. At D. Efren George Strada. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Efren Geronimo Peña-Florida Jr. Pangalawa, kailan isinilang si Efren Geronimo Peña-Florida Jr.? A. Marso 5, 1981. B. Marso 5, 1980. C. Marso 15, 1981. D. Marso 15, 1981. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Marso 5, 1981. Pangatlo, ano ang binuo ni Efren noong kanyang kabataan? A. Dynamics Boys Company. B. Dynamite Teen Company. C. Dynamic Teen Company. At D. Dynamic Teen Corporation. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Dynamic Teen Company. Pang-apat, bakit siya naging nominado sa patimpalak na bayani ng taon ng CNN? A. Dahil masipag si Efren. B. Dahil matalino si Efren. C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. At D. Dahil sa nagmula si Efren sa mahirap na pamilya. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. Panglima, saan ginamit ni Efren ang kanyang napanalunan sa patimpalak? A. Ginamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. B. Ginamit niya ang napanalunan sa pagpapatayo ng bahay. C.
ginamit niya ito sa pagpapaaral ng kanyang kapatid. D. Ginamit niya ito sa pagbili ng sasakyan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ginagamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Ibuod ang teksto ng iyong napakinggan sa gawain pagkatuto bilang 1, gamit ang mga pangungusap na nasa loob ng kahon. A. Si Efren ay sinilang noong March 5, 1981 ni Ginang Lucila, isang simpleng may bahay na asawa ni Efren Sr. na isang driver ng tricycle. B. Ang kariton classroom ay ginawa ni Efren para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. C. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan na may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. D. Siya ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo na may mataas na karangalan, ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon. At E. Noong 2009, siya ay nagwagi bilang Bayani ng Taon ng CNN. Ngayon ay narito ang pagkakasunod-sunod sa ating binasang talata. Si Efren ay isinilang noong March 5, 1981 ni Ginang Lucila, isang simpleng may bahay na asawa ni Efren Sr. na isang driver ng tricycle. Siya ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo na may mataas na karangalan, ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kaniyang kabataan na may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Noong 2009, siya ay nagwagi bilang Bayani ng Taon ng CNN. Ang kariton classroom ay ginawa ni Efren para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, tukuyin sa hanay B ang naaangkop na aklat na babasahin batay sa interes ng mga mambabasa sa hanay A. Para sa unang bilang, gustong matutuhan ni Ben ang iba't ibang uri ng mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. Ano sa hanay B ang mga aklat na dapat basahin ni Ben? Magaling! Ito ay ang letter C, aklat na naglalaman ng mga recipe. Pangalawa, isa sa libangan ni Joshua ang pagkanta at gusto niyang gamitin ang bakanteng oras sa pagbabasa. Anong aklat ang maimumungkahi mong dapat niyang basahin? Tama! Ito ay ang letter E, sining. Pangatlo, tungkol sa nervous system ang pinag-aaralan ninyo sa science at gusto mo pa sanang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Ano ang iyong babasahin? Magaling! Ito ay letter A, aklat na naglalaman ng siyensya. Pang-apat, napag-aralan nyo sa araw na yon ang kabayanihang ginawa ni Lapu-Lapu. Napukaw ang iyong atensyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa itong madagdagan. Ano ang dapat mong basahin? Magaling! Ito ay letter B, aklat na naglalaman ng kasaysayan. At pang-5, nais mong malaman ang maganda at di magandang naidudulot ng paggamit ng teknolohiya. Ano ang dapat mong basahin? Magaling! Ito ay letter D, aklat na may kaugnayan sa teknolohiya. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin ang teksto sa ibaba. Pagkatapos mapakinggan ang teksto, gamitin at sagutin ang mga tanong bilang gabay para makuha ang mahalagang detalye sa kwento. Ang pamagat ng ating babasahing teksto ay ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Noong unang panahon,
May isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sinubukan nilang tanungin ang matanda ngunit sinabi nito na wala siyang kasama. Isang araw ay may mag-asawa na bumisita sa baryo. Nakita nila ang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak nang walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis, ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. Dahil sa kalapastangan ng dalawa, ginawa silang magandang kulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa, naging paru-paro. Nakita na lamang ng taong bayan na may kakaibang kulisap na umaali-aligid sa bulaklak. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang kwento? Tama! Ang kwento ay tungkol sa isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Pangalawang tanong, ano ang pinaniniwalaan ng mga mangingisda tungkol sa matandang babae at sa hardin? Tama! Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Pangatlong katanungan, sino ang bumisita sa hardin ng matanda? Tama! Ang mag-asawa. Pang-apat, ano ang ginawa ng mag-asawa sa matanda at sa hardin? Tama! Nakita nila ang magandang hardin at sila'y pumasok at pumitas ng bulaklak ng walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis, ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. At panglimang katanungan, ano ang ginawa ng matanda sa mag-asawa? Tama! Dahil sa kalapastangan ng mag-asawa, ginawa silang magandang kulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa na naging paru-paro. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gamit ang binasang teksto sa gawain sa pagkatuto bilang 4, isulat mo ang buod o lagom nito. At narito ang halimbawang buod ng ating binasang talata. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin dahil naniniwala sila na may angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran. Isang araw, may mag-asawang bumisita sa baryo at nakita nila ang magandang hardin. Sila ay pumitas ng bulaklak nang walang paalam. Dahil sa kalapastangan nilang ginawa, sila ay ginawang isang kulisap na anyo ng paru-paro na umaali-aligid sa mga bulaklak. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng magandang pagpili ng aklat at mali naman kung hindi. Unang bilang, sa pagpili ng aklat na babasahin, dapat ito ay naglalaman ng angkop na impormasyon na makatutulong sa pag-unlad ng bata sa pagbabasa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, bukod sa interes, dapat naaangkop din ang edad ng bata sa babasahing mga aklat. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo,
Nais magbasa ng aklat ni Ruben, ngunit ang napili niyang aklat ay hindi pa niya maintindihan ang mga napapaloob dito dahil malalalim ang salita. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Pang-apat, ang aklat na babasahin ay dapat na naglilinang ng magagandang katangian. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At pang-lima, ang nilalaman ng aklat na babasahin ay angkop sa lebel na pag-unlad ng mga mag-aaral. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At para naman sa pagsasanay bilang 7, subukin mo ang iyong natutuhan sa aralin ngayong araw. Puna ng wastong salita upang mabuo ang pahayag. Umpisahan na natin mga bata. Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuhang impormasyong nakuha sa teksto. Ang pagsulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Ilagay lamang sa buod ang mahalagang nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi ng kabuuan ng kwento. Sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa ating binasa, madali nating makukuha ang mga detalye mula rito. Sa gayon ay hindi na tayo mahihirapang gawin ang pagbubuod. Ang pagpili ng aklat na babasahin ay dapat batay sa iyong interes. Tandaan, ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuhang impormasyong nakuha sa teksto. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda na maaaring nabasa o napakinggan. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng ideya o paksa. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!